mahuli ka dyan, bagaan Game. siya. All right, all right. Welcome back to the greatest show, the greatest show, the greatest podcast. Beautiful people, wonderful people. Kasama po natin ngayon, Senador Mark BBM Gamboa. Explain natin mamaya bakit BBM ang middle name niya ngayon. At of course, kasama po natin ang ating resident Leninist analyst na si former Secretary Ronald. May sasabihin ako, wag na baka ma-exile ka. Ronald, Oh, Monsieur Ronald Liamas. Comment yeah. ça va, Monsieur? Bonjour. How are you, Monsieur C'est, Ronald? yeah. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Okay, pag-usapan naman natin today. Let's start the conversation. Alam ko marami tayong mga chismis sa LGU level, lalo si Senador Mark BBM Gamboa. Pero pag-usapan natin yung minamahal natin presidente. Sir Ronald, ano pong analysis niyo dun sa intervention ni Ferdinand Abante Marcos Jr.? The reason na tawag ko Abante is para siyang Congressman Abante. Medyo umabante tapos umaatras ng marami. Sir Ronald, do you think this is a Machiavellian play na lumalayo siya if ever ma-impeachment or he just recognizing the numbers are not there, he's playing these games of subterfuge and Sun Tzu, or baka mahina lang talaga siya at he just undermined the credibility of Quadcom and everything else by saying, hey, wag na tayo mag-impeachment, ano na yan. And just 48 hours ago, Sir Ronald, he was the Tigre ng Norte. Ngayon, hindi ko masabi kung Fox eh. Parang ano eh, medyo makutingin tayo ngayon. Sir Ronald, what is your read of this Abante move, Abante Atras move? Sabi kasi ni one of my favorite philosophers, si Ayun, si Heraclitus, ayun. no? Kilala mo ba si Heraclitus, no? Ano ba to? Not step Character, into the same river ba character, yan? character is destiny, no? Character is destiny. So, kung ano yung character niya, yun yung kanyang destiny. No? Simpleng-simple lang naman nun eh, no? Pero ang tingin ko dito kasi pwedeng yung sinabi mo all of the above. Pwede kasi with one hand, dumidistansya siya dahil hindi naman pwedeng magmuka na yung presidente pinapa-impeach yung kanyang vice president. No? Ikalawa, kasama dyan, ay alam naman niya siguro na yung impeachment may adverse effect, hindi lamang kay Sara. Meron ding kahit papano adverse effect sa kanya. Di ba? Kaya nagme-maintain siya ng a safe distance dito. Parang hindi siya yung nagko-command nito. So that's one possible aspect ng lahat ng ito na dumidistansya siya. Pero with the other hand, pwedeng may kaunti siyang blessing. No? With one hand ay dumidistansya siya to factor in yung possible adverse effects sa kanya para sabihin na hindi naman siya yung nagpapa-impeach sa kanyang vice president. With the other hand, posibleng makita natin next week kung mangyayari, magpapatuloy ang impeachment. At the truth of the pudding is in the tasting. Makikita natin kung magkakaroon ng hindi lang filing for impeachment, hindi lamang endorsement by one congressman, hindi lamang pag-akyat sa ethics committee to see if it is adequate in form and substance, kung hindi yung botohan na 30% sa Kongreso. Actually, pwede nilang mabilisin eh. Habang nag-ethics committee, kung may makuha ang signature no, for 30% ng Kongreso, pwedeng hindi na mag-plenary. Akyat na yun kaagad sa Senado kung mamabilisin nila. So pwedeng ganun yung play. Pero at the same time, pwede nating i-take at face value yung sinabi ng presidente. Ibig sabihin, pwede nating sa tignan na talagang may utos siya sa Kongreso at ayaw niya na gumulo pa dito sa impeachment, no? Which is both not only cowardly, stupid, no? Hirap ipagsama yung dalawa eh, no? Cowardice at saka stupidity, no? Sir So Ronald, Sir Ronald, alam ko gusto ma-exile sa Paris, but can we stop you there? Obviously, babalikan ko yung issue na yan kasi it's in my opinion, there are unintended consequences always with any major intervention na pwede natin pag-usapan. yes. Mark, nakapulang-pula ka ngayon. Mark, BBM Oo. Boa.
Ano bang loyalist explanation sa nangyari? Ano ba yung Machiavellian genius? Fox ba or Ako lion? ito, personal ko lang, yung buong sitwasyon. Parang ang ano lang, the way it was leaked eh. Kung paano nag-leak eh. Kumbaga, text message, nag-leak yung screen ano, tapos tinanong nung reporter, tapos inamin niya na ako nga yung nag-text na yan, private dapat yan. Parang ano eh, parang masyadong parang hindi yan yung mga bagay, parang leak na Contrived. sinasadya eh. Parang contrived. No? Oo, Parang parang hindi contrived eh. aksidente. Parang, O parang Hindi trivial lang. Ah, aksidente. nalik lang, sorry. Ganun. Parang medyo hindi lumabas. oo eh. Parang, dapat Kasi, sinabi niya, was di very, ba? very confidential. We have to research sino nag-leak yan. Ganun. Wala eh. Oh, yung mga ganung bagay, it's not something na ano eh. So parang, I think baka ano lang din. Tama naman yung sinabi din ni Sec Ronald na ah, ang pangit nga naman kung yung presidente yung tumatrabaho dun sa impeachment ng kanyang sariling vice president. So magkaroon ng konting distansya. Pero ang tanong ko nga, yun yung message, yun yung sinasabi. Pero ano ba yung actual na ginagawa ng mga tao sa baba? Ano bang ginagawa ng tuloy-tuloy pa rin yung mga kaso, yung disbarment, yung lahat ng mga magkakaso dito kay Sara, and yung sa corruption, and yung sa Quadcom and sa good governance. So, kung tuloy-tuloy pa rin lahat, 'di ba? Yun lang ano. So baka nga sinadya yung leak para at least magkaroon ng konting distansya si PBBM dito sa magaganap na impeachment. Ako, I agree. I think more all of us agree na that didn't look like a genuine leak. It looked like it was meant to be leaked. So obviously the president is distancing himself from anything that can happen to the Congress. Although weird na parang lumabas na sinabihan pa niya yung Congress na wag kayong mag-impeachment. Which in a paradoxical way, wait lang, if you really respect them, bakit ka nakikialam by even telling them what not to do, right? But putting that aside for a moment, I just also felt, Teka lang, he clarified na ano eh. It was his opinion eh. of course, Kinlarify nito sa hindi siya utos eh. I was just telling them my opinion. Bahala kayo kung paano kayo gagalaw. Basta ito alam mo, opinion ko. Mark, anak ka Diba? talaga ni ano. Naalala mo yung presidential spokesman si Harry Roque. Sabi niya, opinion ko yan, personal opinion ko Oh, yan. Kahit personal opinion presidential eh. spokesman. In Hindi the siya real utos. world, In Siya, the ano the real eh. real world, world. like, come on, Mark. Seriously, BBM will say, and then, oh yeah, it is your personal opinion. Never mind, you're the president and control the president. Yan ang point ko eh. Like, actually a bit contradictory to say you're respecting the independence, and then as a president, you're saying, huwag niyong gawin yan, and then pinalik niya yan. Now, obviously, I think all of us agree na hindi ito leak talaga. This was contrived. But the next issue kasi here is, okay, Mark, ang sinasabi mo, Mark, is baka naman talaga may Machiavellian plan gagalawin niya na. I think Ronald also said the same thing. Ang akin lang naman, yung isang argument ni BBM is wag tayo parang pag magkaroon ng gulo, hindi ito mabuti para sa bayan. Sabi na not a single person will benefit from it. Ang concern ko naman dito is if you are Duterte or if you're the enemy of the president, won't you smell weakness here? That no matter what you do with this guy, he's gonna make some drama and then he's gonna walk it back. So actually, parang nangyari dito, one way to look at it, makinig kayo sa akin na, ganito. Wag tayo, ayaw natin ng gulo. Kaya hayaan natin mga Duterte lang manggulo, 'di ba? Parang gano'n ang nangyari sa Ronald, 'di ba? Parang hayaan mo na sila manggulo, 'wag natin guluhin yung bansa. For me, every time there's a headline that Duterte say something crazy, kudeta tayo, Panelo, 2 days ago was on your favorite channel, Ronald, yung bilyonaryo, 'di ba? Sabi niya, ay hindi, sabi ng mga active, hindi lang retired, active officers na gusto na nila mag-take over. I mean, this is on the record for heaven's sake. This for me, it's not good for the country. It's a bad headline. It makes us look like a banana republic. I've met 3 ambassadors over the past 48 hours or so. Lahat sila sinasabi nila na, di ba? I mean, let's be honest, like, how is that gonna reflect well on the country? Because I think BBM is not sending the right. So tama si Mark na baka behind the scenes there's a strategy. But it's not like Duterte's are not gonna also take this as a sign of weakness. I mean, he's not drawing the line, Ronald. Is he? Yes, katulad ng sinabi mo kanina, Vicar, meron tong mga unintended consequences na baka later on hindi makontrol ng gobyerno. Halimbawa, messaging. At the very minimum, you confuse your forces.
Di ba? Mako-confuse sila. Ano ba talaga, kuya? No? Ano ba talaga, kuya? No? Tuloy ba o hindi? Ikalawa, pwede itong Or gamitin. galit ka ba or hindi? Or galit ka ba or hindi? Oo. Parang biglang hindi na siya galit ulit eh. Tapos pwedeng gamitin ito ng mga Duterte. Yung sabi mo nga, yung isa pwedeng gamitin nila, i-paint siya talaga as a weak leader. Urong-surong, ulong-sulong. Kasama dyan ay gamitin yung kanyang statement para sabihin na eto, kumurap, no? At umatras. So it can create a momentum for the Duterte, no? Lalo na if they survive the midterm. Na meron silang momentum na baka yung presidente even before the midterm election maging lame duck dahil sa ganyang klaseng asta. Dahil everything is about communication nowadays, di ba? Pag ganyan ang communication mo, anong iisipin ng mga senador na gusto mong i-convict si Sara sa isang impeachment process kahit na may laro behind the scenes, di ba? So at the minimum confusion, ikalawa, gagamitin ng iyong mga kalaban, yung mga statement na yan, it's beyond statesman-like Kung plano niya magmukhang statesman-like, parang hindi mangyayari. Dahil too much water under the bridge Yung tinanong siya kung pwede pa bang magkabate, sabi niya, never say never. Di ba? Diba? Yun nga eh. Talagang Nagsi-showbiz. Bakit character na is naman siya? destiny di ba? Character is destiny. Parang yung pagiging mo, passive-aggressive, yung pagiging conflict averse, it's in full display dito sa statement na ito. Ang problema, parang hindi na nakakatawa. No? Ang tingin siguro ng mga tao, grabe, may assassination attempt na sa iyo, nagko-call na ng mutiny against you, nagrarally na sa EDSA shrine na ibagsak ka, no? At ikaw ay isang diktador. So, lahat nandiyan na in full display. Tapos ang kwan mo ay never say never. Never say. Sabi mo Tapos nga yung never say never patawa-tawa na na isang naman Trump. siya. Yun nga eh. He's trying to Sabi mo act nga cool. BR yung never say never na parang si Trump. Basta tayong dalawa kay Trump, Hindi, Mark, balikan kita. Mark, do you see where we're coming from? Hindi ko naman dinideny na may plano behind the scenes. Kasi I think all of us agree na fake yung pag-leak. Ang problema kasi namin is, how are you gonna be perceived by the others? I'll tell you, Mark, ang daming comments yan, baka may compromat ng mga Dutertes. Or, you know what I'm saying? He actually looks weak Kasi ang sinasabi ng iba, baka sinabihan ng mga Duterte, sige, ganun ka, ilalaglag ka namin. So, you tell me, Mark, in what sense does he look stronger or he can get rid of the weak leader moniker kung ganito yung kanyang swing within 48 hours from tough leader and all of that, and then yung spontaneous ng tanong lang sa kanya. I mean, I'm willing to be convinced otherwise, Mark, kasi medyo nakakairita na yung nangyari di ba? Hindi, ako kasi I come from the side na 'di ba? Ako naman yung nag-aalarma na talagang lumalakas yung mga Duterte sa social media. So parang nothing new about that. Talagang may momentum sila dahil parang nabuhayan yung mga supporters nila and all that. Pero ngayong araw din naman nangyari yung sa NBI kay VP Sara na 'di ba Hindi naman sumipot si Sara. So yung NBI is still on her case, tuloy-tuloy pa rin. And yung mga ibang kaso nga, 'di ba, sa QCPD na kaso kay Attorney Gadon, yung disbarment, all hands on deck Yun na yung So yung president lang yung umano So itong style ba, will it work? Makikita natin. Hindi ko din ma-foresee pero ang tinitingnan ko na lang yung gumagalaw sa baba at yung mga umaano sa baba. Kung ano yung nangyayari, kung ano yung direksyon ng mga tao. Ako naman sa akin, sana nag-shut up na lang siya. Honestly, hindi na siya nagsalita. Parang sabihin niya, let's just rule of law prevail. I have nothing to say about anything, impeachment, whatever. I mean, or just ganun lang. is he parang offering itong sila Sara na may chance pa kayo para mag-slow down o mag-mellow down. Parang he's becoming a good cop uli. May ganun kaya? Habang Pero yung mga ano Pero niya, Mark, hindi ba para NBI and gets all ko yung that. point ko. Pero Mark, please, and I'm genuinely interested in your, hindi ba parang parang ninormalize mo yung ganun na kahit anong sasabihin mo, assassination as a president, in the end, okay pa rin yan, you can come back into the fold. Hindi ba parang pangit yan? Parang he's normalizing it?
Ako tingin ko parang ginugulo eh. Parang nililito nila yung kabila eh. Kung ano ba talaga, ano. Yun nga, yun lang, baka perception sa iba, weak nga. Yung mga DDS naman, yun na yung tingin kay Bongbong eh. Yun na din naman yung tingin nila kay PBBM eh. So, ako, um, siguro ginugulo din niya. Kino-confuse din niya yung The kabila. Ano ba talaga? subterfuge. So you're still convinced na there's an element of subterfuge. Sir Ronald, I want to ask you, okay, sige, tama naman si Mark na given na yung mga DDS, they're always gonna say he's a weak person and then I'm sure they'll make fun of him na naman. But ikaw, Ronald, if ikaw yung sabihin natin, for the lack of better, Team Trillanes type, di ba? Na galit sa mga, I mean, hindi natutuwa masyado sa mga Marcoses, pero mas galit sa mga Dutertes, doesn't this turn you off and say, aba, mukhang malabot ang kausap din tong BBM na to eh. Pare-paras lang. You know what I'm saying? Like, it actually turns off the other people na hindi impressed kay BBM dati, pero medyo pinagbigyan nila si BBM, baka naman, and then ngayon, ay wala rin eh. Hindi ba ganon, Sir Ronald? Hindi ko sinasabi Well, tayong lagi namang, hindi ko sinasabi tayong well, lagi dalawa. namang, lagi namang sinasabi ni Senator Trillanes na ihiwalay mo yung public messaging dun sa tunay na special operations. No? Dahil yung special operations, dapat hindi mo pinapaalam sa kalaban yung tunay mong gagawin. Ang problema nga, katulad ng pinag-uusapan natin kanina, meron itong unintended consequences. Dahil communication is everything. No? Sa panahon ng social media, communication is everything. No? Ibang usapin kung i-confuse mo yung kalaban, ibang usapin kung mismo yung mga kakampi mo na-confuse. Diba? Sa yung urong sulong. Lalo na, yung lumabas sa international media, walang lumabas na sinasabi na this is a conditional threat. Ang lumabas na lahat ng international media, the Vice President is threatening the President. Wala akong nakita na conditional. Hindi nga lumabas eh. Yung sinabi ng Vice President na pag ako mamatay, no, ipapapatay ko din siya. Walang ganung lumabas. Ang lumabas sa international media, all over the world, no, even sa Arab news, mismo sa Mongolia, etc., ay the Vice President threatening the President with assassination. Tapos makikita nila yung ganyang statement. Medyo tingin sa ng mundo ay a weak leader at best, or even a stupid, cowardly leader, no, at worst. Or that you can be taken out any moment and Duterte's could come back. That's the other worry. Let's just be honest. Some people are really worried. Yes. This guy is Well, ito naman, hindi naman ako sa aking mga bubuit within the military, ang tingin ko naman mahihirapan. No? Halimbawa, itong 200 na nasa EDSA Shrine for the past 4 days won't be enough to trigger the military to move. Lalo na, ang tingin ng military, the Dutertes are pro-China. So, ang tingin ko, medyo out of the question yung uprising mutiny na hinihingi ni Panelo at saka ni Digong. I doubt kung yan will prosper. No? Dahil nga, dapat mag-anti-China muna sila. No? Kaya medyo mahirap yan. Mas ang problema is communication. No? Inuulit ko, at the minimum, nako-confuse ang iyong allies at saka ang iyong base. No? At nagmumukha kang weak leader. No? Kaya ang tingin ko, baka makabawi sila kung sakali next week pag nagsimula na yung mga nagpa-file. Ang tingin ko, baka may at least 2 na magpa-file. Tapos nga, aakyat sa Ethics Committee, tapos plenary or signature ng 30%. Kung mangyayari yun, lalabas talaga na this is all subterfuge. Lalabas talaga na the other hand is doing something else than the other hand. No? Kung mangyayari. Kaya sa akin, this must decisive yung next week. No? Yun nga eh, tama si Ron. I want to go back to you, Mark. Yes, please, Mark. Isa pa, hindi ko sinasabi yung anti-terror law eh. Yun ang messaging na naririnig ko eh. Pag nagsasalita yung isang tao ni BBM, yung isa parating merong word na anti-terror eh. Parang kinokondisyon na posibleng yun yung mangyari. Na si BBM, sabi, huwag na nating yung impeachment, pero nakaumang yung anti-terror law na si Digong yung nagpasa. At pag nangyari yun, di ba, ang bigat nung pwedeng tingnan nyo sa mga bangko, pwede siyang di ba? Pwedeng
kahit without warrant, Pwedeng i-freeze. Pwedeng I-freeze. i-freeze yung kanyang account, no? account. Pwedeng buksan. Ang problema lang dyan, Mark, mas mahabang proseso yan. Baka Hmm. umakyat pa nga yan sa Supreme Court na dominated ng mga appointees ni Digong. So kung pupunta ka doon sa usual track sa ating judicial system, medyo baka iba na yung presidente, umaandar pa yung kaso, no? At saka sabi nga ng ombudsman, kung sakali magkakaroon ng mga kasong ganyan, i-assume niya yung jurisdiction. At alam mo naman kung sino yung ombudsman at saan yung kanyang loyalty. Kaya masyadong maraming mga variables na hindi mo kontrolado pag pumasok ka sa ganyang track. Knowing the weaknesses of our judicial system, knowing who dominate the Supreme Court and the Ombudsman. So yan ang magiging problema nila. Ang pinaka relatively, baka mas mabilis at saka decisive yung impeachment. Kung gagawin talaga nila yung powers nila. Yung behind the scenes. Again, I agree with Mark that they're behind the scenes plans. Most likely, I would be surprised if they're not. Pero yun nga, Ronald, going back to that, even when you're doing Cywar, di ba? Yung communication mo, may minamasahe ka eh. May inaspalte ka eh. I don't see the aspalte masahe pa. I see sabog. Right? I see contradiction. It's not a dialectical, intelligent contradiction. It's just sloppiness, to be honest. And you have a reputation of looking like weak. Actually, I'm now on TikTok checking yung mga comments. Ayan, natakot sa people power, mahina. Yan, takot. Like, look at the comments on TikTok, yung nag-post Puro ako. DDS naman dyan sa TikTok. That's my point. The DDS are using it to say mahina si BBM, natakot siya sa ilan bang dumalo? 200 dyan sa EDSA. 150. 150. Pero, but which even worse, right? Parang 150 lang, natakot na siya. Diba? So, that's my point. Like, I'm not sure how is this. I can mobilize 2,000 overnight. Sir Ronald, 0.6%. Laking population yan. 1 million yan. Hoy, 1% na. 1% na sa SWS. Sir Ronald, wag mong agawan si Martin Romualdez. Siya lang consistently 1% sa surveys, okay? 0.5. 0.5 siya. Pala bumapatch. Sorry about that. But Mark, I want to also get your point on this kasi what I hear, Mark, yung argument na may plano, obviously, the most reasonable na version na nakita ko, which is, sasabihin niya ngayon, wala siguro mangyaring impeachment na seryoso, pero after elections talaga yayari nila yung mga Dutertes. And this is where Ronald comes in. And Trillanes also, I think, is correct, which is, what is his leverage on the next senator? Once nanalo na sila election, ngayon pa lang sila Tolentino, kung sino-sino sa admin ay hindi sumusunod. So, I'm not sure that's a very smart plan. You get what I'm saying? If he looks weak, and then this will go until next elections, by that time, bye-bye BBM. Thank you for your support. Senador na kami. Na buhay mo. Next 2020. Diba, Ronald? That's my point. If he looks weak, he's inconsistent, he has no momentum, hindi siya magaling mag-leverage. Kaya, for me, the conclusion is, wala siyang Ronald Llamas. Wala siyang Bongo. Like, it really looks sloppy. No offense kay Huwag mo Burst. naman ako ikumpara kay Bongo. Sir Ronald, parang hindi lang siya underhanded compliment. Uy, dapat nakita mo yung mga basketball stats ni Bongo. Di ba, Mark? Ano yung mga stats niya? Sabi nung isa, ba't champion sila. May isang stat daw na kulang. Okay, sir. Mark, ano masabi mo, Mark, doon sa kung talaga may plano sa impeachment after election na, pag wala na, mahinang Dutertes, but sa tingin mo? Labo yun. Labo na yun. Malabo yun. Masyado nang matagal yun. Malabo eh. I'm just not seeing how this is gonna work, bro. The subterfuge, charot. It's not, sablay siya, bro. Sablay talaga siya. Kung may subterfuge, it has to happen next week. No? Kung may subterfuge siya. Hindi pwede yung subterfuge after the midterms. Tapos na laban nun. Sabotage ang mangyari, hindi subter. Di ba, Sir Ron? Mark, please. Okay, Mark, now you see where I'm coming from, Mark, right? Parang, hindi. No, I don't think it's gonna work. Parang, sablay eh. Ano bang tingin ng mga Ilocano? Ay, anyamat na ito eh. Sabi ni Baste Duterte, pag nanalo sila, siya magiging Secretary of Defense at uubusin niya mga Ilocano. No? Is that bad? Wait lang. Kalahatan ng generals sa military Ilocano. Yayariin siya, wala pang first day, kudeta na. Sinabi niya yun, di ba, Mark?
pag nakabalik kami sa gobyerno, ako magiging Seryoso Secretary of sinabi National yan? Defense at uubusin ko ang mga Ilocano. No? Wait, 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 wait. Kaya Ubusin na natin kayo bago unahin, dumating Richard. doon. Oh, he said that. He said that. Seryoso? Kaya Why ako would he naman, say from my that? vantage point, is that bad? From my vantage point, Mark, ito kasi ang point ko, Mark, di ba? Kung ang argument ni Hanash ni Marcos is para Hindi, sa pero bahay, itanong ko, Richard, hindi ko din medyo iniintindi ko din eh. He looks weak doon for the people in the middle. Doon sa mga nasa gitna. Also, that's my point, hindi lang sa DDS. Okay. Di ba, Ronald? I mean, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, I mean, yung middle, okay, Mark, some of them think like you, na ano lang yan, octopus game rin ni Marcos yan. But actually, napansin ko madali ma-convince. Pero parang mahina rin yata eh. Actually, yung mas lumalabas, Mark, is baka But the thing is, mabubuking siya. BBM naman is not running in 2028 eh. He doesn't need to hindi na naman niya Basta importante lang get the job done. To get the Dutertes out of matuluyan na. Yun naman ang importante eh. What he says now, kung ano yung tingin sa kanya ng tao ngayon, 'di ba? Hindi naman siya yung tatakbo sa 2028 eh. Pero Sige lang, Mark. Pwede ka na mag-presidential spokes. hindi, tsaka yung mga Duterte kumbaga, yun yung threat lang sa kanya to finish his term. Di ba? So, mas importante, yung ginagawa nila sa likod, yung ginagawa nila sa baba. Hindi nga, Mark, di mo narinig, uubusin sila pag bumalik ang mga Duterte. Anong There hindi will mo be na-gets hell to doon? pay. There will be hell Uubusin to sila. pay. That's my point. Di ba, Ronald? I mean, if you're There will be hell to wala ka pay. Ilan bang statement ng mga Duterte papatayin si ganito, mumurahin si ganito? Puro yung mga Duterte minsan puro sasabihin biglang hyperbole, biglang sasabihin, biglang joke, biglang they killed papatulan pa ba yan? 35,000. Mark, wag mo kalimutan, they killed 35,000 people. No? Mas marami pa sa pinatay sa Gaza. Ganito na lang, Mark. Kaya, Pag bumalik si Sara, ganito na lang, Oh. pag bumalik si Sara, kasama ko na si Ronald sa Paris. Good luck na lang sa'yo dyan sa Mag-enjoy ka. Punta kang Davao. Go lang. Sige lang. Enjoy mo lang. Ngayon pa lang may mga threats na eh. Ngayon pa lang, na. meron mga threats na. Yun ang problema, Mark. Dahil meron silang reputation at hindi lang siya propaganda. They do this, no? Extrajudicially. No? They're capable of that. Paano namatay yung mayor sa Batangas? Assassination yun, di ba? No? Paano namatay yung mga nasa loob mismo ng kulungan? Paano namatay yung mga adik na yung barel na ginamit ay lumilipat sa ibang lugar in the same day? So Yan yung they're capable of that, impunity. They're capable of that. Kaya dapat kabahan yung Marcoses. No? Lalo na ang tingin ng Duterte, talagang binarumbado sila. Ang tingin ng mga Duterte, sila nagpanalo kay BBM, tapos ganyan ang trato sa kanya. Malalim yan. Kung makita mo yung mata ni Sara, pag galit na galit, she's scary, no? Sabi nga ng isang intelligence officer, she's scary, no? Hindi yan threat. Lalo, tingin ko mas nakakatakot si Sara kaysa kay Digong pag nagalit. Kasi wala nang irony, wala nang Digong calculated, si Sara parang emotional eh. Kung anong maisipan, kung anong namumugot ng ulo, no? Oo. At kung mabasa mo yung testimony ni Las Cañas at saka ni Matubato, nagpapapatay si Sara when she was mayor, no? Ibig sabihin hindi siya kasing bait ni Richard, no? Hindi siya kasing bait ni Richard. Talagang si Richard nagsa-shadow boxing lang sa Global City, no? Yun na yung extent ng kanyang violence, no? Kaya nga for me, Richard, importante yung kung ano man yung pinagmimitingan nila this week. Kung ano man yung mga plano nila na lahat ng legal means, lahat ng very critical eh. Yun na nga yung karakter ng mga Duterte. I think yung mga sinasabi niya sa media o paano niya that's the least of the yung gagawin eh. Yung gagawin ng NBI, yung gagawin ng mga police, gagawin ng yun ang mas importante for me. Yung sinasabi, pwedeng pabago-bago yan eh. Pwedeng next week, iba na naman yung niya. Pwedeng, ngayon kung tingin niya sa akin week, basta gagawin ko to.
Sila. So yun naman yung sa akin. Basta pag naging senador ka tapos si Sara yung president, bahala ka dyan. I-delete mo lahat ng Ako yung pictures. Lahat ng pictures natin. Trillanes. Sir Ronald, may Richard, tanong na ako. Richard, No, wait, Ronald. Wag Yung kay mo Baste. kalimutan, kaibigan ni Mark si Banat Bay, ha? Yun eh. Oo nga, sa bagay, mayroon kang rope eh. May rope. Bakit kaibigan din natin? Sir Ronald, dun sa sinabi ni Baste, clarification ko lang. Pag yung Ilocano nag-asawa ng Bisaya, hindi ba okay? Hindi safe? Ano eh? Hindi safe. Utututsi niya, ganun? Rwanda style? Yes, yes. Oh, wow. So, At Mark, the minimum, pupugutin yung kwan mo, braso. Sir, ISIS. Sir Ronald, may katabi ka dyan, bakanteng apartment dyan in Paris. Just in case. Meron. Punta tayo rito, safe tayo. Safe tayo No, dito. but seriously, di ba, yun yung line Pero ni sa Trillanes. Vatican ako pupunta eh. Hindi mo ba nakikita yung halo sa ulo ko? Oo nga, nakita. Pang Vatican yan eh. No? Paano kahit ang CIA may hirapan eh. Pasukin ng Vatican. Oo. No? So I'll be safe there. No? Saint Ronald na. Sir Ronald, may tricks ka na naman yan. May Saint Ronald. Safe Ronald. Mark, mag-hologram na lang kami ni Ronald sa mga studio interviews natin. Hologram na lang. Di ba si Mélenchon, yung opposition leader, gumamit ng hologram ng opposition. So, gawin natin yan. Now, Mark... si Modi, ganun ang campaign ni Modi sa India. Oh, yeah, exactly. Hologram. Meron siyang hologram. Lalo ikaw, Ronald, pag hologram talaga yung 1% ay they will come for you talaga kahit saan lumilitaw yung hologram. Oo, dahil yung hologram ko, may buhok ako eh. In-edit pala, may AI. In-edit. No? Gusto ko Tapos Elvis medyo Presley. kahawig ko si Brad Pitt. Yun. Brad. Basta wag lang George Clooney. Sir Mark, sige, palitan natin topic kasi medyo nagko-comment yung mga DDS, uy, takot na kayo, parang, okay, whatever. Anyway, Sir Mark, napuntahan mo yung EDSA Revolution nila kanina. May drone footage ba tayo? Mark, may nakita ba tayo sa TikTok ng drone footage? Nag-post si Tatay Harry sa kanyang sariling nasa 5,000 daw. Yung mga doon kanina. Nakita ko yung claim niya. video Pero I think mga 500 siguro at the most. O mga nasa ganun siguro. Kasi Nakita ko iba-ibang yung video. Dapat nga pumunta na ako Malapit na pala ako. Dapat pumunta na Nakita ako. ko, Mark, yung video. Nakita ko yung video. Pinahan yung video eh. At most, it's 200. At most. Ano siya, AI generated? Kaya na ba? Being an expert on the rallies. No? Hindi siya ganun kalaki. No? Gusto ko din pag-usapan yan, Richard Yung tama ba yung desisyon ng DDS of using the term people power? Does it help their cause? Kumbaga, inaano nila na anong objective nila doon? What are they trying to do? And ang tanong ko lang, yung mga nagpi-people power, what do they think of the first people power? Okay na ba sila kay Ninoy? Okay na ba? Yun ang hindi ko magets yung sa strategy ng TDS na yan Na they're trying to the image of yung mga people power nung 1986 at ngayon. Hindi ko magets Effective ba yan? May nabobola ba sila? Diba sabi nga ni Sara? Ronald, wait. Ako yung tinatanong, pero ikaw rin ang tatanungin ko. Ikaw ba? Sir Ronald, wait. Actually, ikaw pa rin tanong. Let me answer, Mark, by asking you a question. Is this kapalmoks or is this gusto rin nila makuha yung mga never Marcos na dilaw or opposition on their side? Yan. Nasagot na kita, Mark, in a way. Tapos tinanong si Ronald. Sir Ronald, anong sagot mo doon? Di ba sabi ni ex-human rights lawyer, wala lang dilaw, wala lang pula, no? Lahat tayo ay para sa bayan, no? Sabi niya ganyan. Ikalawa, sabi ni Sara, yung pamilya ng Marcos pinatay nga si Ninoy. Di ba? Sabi niya, ang pumatay kay Ninoy ay yung pamilyang Marcos. So sinabi niya yan this week, ha? So ibig sabihin, may ganung part ng narrative nila na lahat mag-unite against the Marcoses, no? At huwag kalimutan na yung Marcoses ang pumatay sa hero, sa idol ng mga dilaw. So, pwede may ganun laro. No?
Ikaw, Mark, ako, anong basa mo dun sa issue na yan? Ikaw, honestly. Like, nakikita mo ba nagre-resonate yan? Or yung sa tingin mo, dapat si Bam Aquino magsalita na please wag niyong gamitin yung legacy ng, pamilya namin, or bababuyin niyo dahil sa politika niyo. Do you think they should speak out, Mark? Yung mga Aquinos? Si Chris, Tingin ko, oo. Kaso medyo bias ako, syempre. Hindi ko kasi alam what they feel about the Marcoses. Syempre sa kanila may mga nagsalita daw si Bam eh. Anong sabi ni Bam? May ano ba sinabi ni Bam? Yun nga, may nagko-comment dito, nagsalita na daw si Bam. Sige, double check natin ha. May Si, tweet daw si Bam. ang tingin ko, Mark, Richard, si Bam at saka si Kiko won't antagonize both groups, the Dutertes and the Marcoses. Dahil nga, sila ay labas ng 12. Naghahabol Nandun eh. sila sa... Si Kiko, di ba? Pasok si alam nila, Kiko. these are voting blocks. These are voting blocks bigger than their own pink voting block. Kaya hindi nila i-antagonize yan. Even the Dutertes. Kaya tingnan mo, tahimik si Kiko, tahimik si Bam. Dahil ganun yung kanila eh. It's a pragmatic consideration to get votes. Pero actually statement si Bam Aquino, ikaw na naman sa Ronaldo. Ito, refrain from using Ninoy's, nag-comment, in fairness naman, nag-comment si Bam Aquino. So yung sinasabi ko, ito sa mga nakalipas na araw, ilang beses natin narinig ang pangalan ni Ninoy Aquino dahil sa mga bangayan sa politika. Ang masasabi ko, huwag idamay ang pangalan ni Ninoy Aquino sa mga away politika ngayon. May pinost pala siya. Sir Ronald, ikaw na. Sinod na yun. Yes, pero very very safe yung kanyang statement. Wala siyang binanatan, no? Pagkita mo. Sa bagay, medyo it's a calibrated. generic, medyo calibrated, di ba? Parang ganyan eh, no? Nominal compliance. No? Pero in fairness, ako at least alam mo naman yung panawagan ko kay Senator Bam na he should be more active in defending yung legacy ni Ninoy and ni Cory and siya yung inaasahan ng pamilya eh. Habang walang ibang nag-aano pa na at least parang get Ninoy's name out of your mouth. Parang ganun eh, parang Will Smith na 'di ba? Will Smith na na wag niyo idamay sa politika niyo si Ninoy. Na safe nasa gitna pero at least klaro. And it could be a rallying call for the yellow for the yellow group na sige, hindi kami kakampi, hindi kami Marcos, hindi kami Duterte, pero please lang wag niyong gamitin yung pangalan ni Ninoy. Kasi kayong nasa inyong dalawang grupo, kayo yung bumababoy dun sa pangalan ni Ninoy. Tapos pag kailangan niyo na, gagamitin niyo na. So, yun ang iniisip ko din is just an opportunity for the yellow to change the narrative of Ninoy for the DDS. Yun ang isang curious ako eh. Good point. Kung DDS ka, okay ka na ba kay Ninoy? O hindi ka pa rin okay kay Ninoy? So hindi ka okay kay Ninoy pero you are using people power. So yun ang di ba ikaw rin nagsabi parati na yung mga ibang ka-DDS na kaibigan natin, they just say things that work for them. Walang walang... Pero ayaw talaga nila kay Ninoy eh. Kunyari lang talagang sila eh. Talagang sila yung nambaboy, sila yung sila yung naninira eh. So ngayon ba, has that changed now? Kasi kung hindi, di ba? What's the point of courting yellow kung ang majority ng mga supporters nyo, pangit pa rin yung tingin kay Ninoy and masama pa rin yung sasabihin kay Ninoy. So yun naman I think ang spin nila, Mark, is parang it's not Ninoy, it's Cory and Noynoy. Parang ganun eh. Minsan sineseparate nila kasi Ninoy naman was never in power so we really don't... I'm sure meron silang mga... Ang daming mga ang daming mga conspiracy theories kay yung komunista Ninoy, siya, yung sa Sabah, ganun, and all that, and yung mga Malaysia and all that. So, yung sa kanila Jabida. din galing yun eh. So, yun ang it's just an opportunity for the yellow na to change nga yung naratibo sa DDS. O gusto nyo kami ano ba tingin nyo kay Ninoy? Di ba? Maganda matanong na ganun eh. Kayong mga DDS kayo, ano ba tingin nyo kay Ninoy? Baka ginagamit nyo yung salita na associated with Ninoy. Baka magalit sila ng gusto, Mark, kung sakaling may mag-file ng impeachment na yellow next week. Hindi, wala akong sinasabi, ha? Wala akong narinig, ha? Yellow ba? No? I'm not saying anything. Baka magulat lang kung sakaling. Define yellow, sir. Hypothetical yan, ha? Hypothetical yan, ha? Kung sakaling
may mag-file na clearly yellow. No, hindi Wow. katulad ni Juan, hindi katulad ni Richard na malasadong pula, malasadong dilaw, malasadong pink, no, hindi ganoon. Malay mo biglang may mag-file na clearly yellow. Baka lang, baka lang. Dahil Baka sa lang. Pilipinas, anything is possible, ha? Nako, malaking clue yun ah. Oo, eto si Richard ayaw ma-surprise eh. No, ayaw niya ma-surprise, no? Ngayon ko lang narinig yun ah. Oo, the telenovela in the Ikaw naman Philippines is nagsistriptease ka, Ronald. yung telenovela sa Pilipinas ay minsan nakakagulat, di ba? Tomorrow mag-attend ako ng may event sa Bantayog eh. Yung with Atom. Oo. Na-interview ko the other day yung president ng Atom ngayon, si Sir Volt Bohol. So, kumaga bagong leadership, fresh blood dyan sa Atom. So, it would be interesting to hear from them kung anong nila eh. Kung anong opinion nila eh. Kasi Parang, yellow talaga, di ba? Parang hindi na yellow yung Atom ngayon eh. Parang may iba na nag-take over. Parang Ayan lang, ka na no? naman, Parang lang. Ronald. Alam mo, Sir Ronald, Ha? dapat mas Parang maraming lang, galit no? sa'yo kaysa Kung sa lang, akin. kung i-deconstruct mo yung leadership, parang makikita mo kung sino ba talaga yung nag-take over ng Atom. No? Ako naman ko hindi ako malisyoso. Ako lang naman, tinitingnan ko lang yung mga yung mga reasons behind. No? Dahil things are not always what they appear. No? Pero Sir Ronald, buti nga wala kang Twitter, no? Siguro ang daming galit sa'yo. Kung bawat sinabi mo isang tweet, ang daming comments na galit eh. Buti nga kaya ang daming galit sa akin kasi tinitweet ko yung mga sinabi ko. Sir Mark, sa tingin mo, what should the progressive pink do now? Popcorn lang sila? Or hope for the best? Or just hope na hindi magkagulo and then just wait to defeat them? Yun nga eh. Yan ang number one siguro na message ko for tonight. Sa mga kababayan natin na pink o yellow, don't sit at the sidelines. Tumama na sila kasi suportahan nila, lalo na yung mga kasama nila, nakasama dito sa laban. Diba? Senator Risas, Mayor Trillanes, lahat ng mga kasama dito sa laban, suportahan na. Kasi, anong laban to? Yung EDSA? Anong laban to ulit? Against the Dutertes, the whole machinery, Pogo, lahat ng iniimbestigan ng Quadcom, lahat ng yun. Drugs, EJK, China. As a whole, suportahan nila kay Leila, kay ano. Now it's not the time to kumbaga naku, madami din magagalit sa akin kung sabihin kong parang wag mag-alaleni na kaka-recover lang namin ni Trillanes. Daming galit. Lenny has a role to do, okay? Lenny has a role to do in Naga. Let her do her role. Let yung angat buhay and all that, she's doing a good job. Okay na 'yon. Pero kailangan sila nung mga lumalaban ngayon. Kasi malakas din yung kalaban lalo na sa social media. Yun lang naman ang pinag-uusapan natin eh. Hindi naman, no one is asking them naman na parang mag-people power na parang ginagawa ng DBS dito. Sa social media man lang kasi inuulan si Senator Risa, si Trillanes, lahat ng mga lumalaban, lahat ng mga, kahit yung mga nasa Quadcom and nasa di ba? Although hindi nila kakampi yun or hindi kasama yun, pero get involved kasi kasi mas mahihirapan kapag nanalo yung kabilang side, di ba? Ngayon mabait sila sa tayo magsalita, pink, si Mark. Sige lang, Mark. Mabait sila sa yellow. Ngayon mabait sila kasi hindi yun yung kaaway, pero kakalimutan na lang yung last 6 years, di ba? And kumaga ideologically napakalayo pa din when they start doing it all over again, di ba? Syempre magrereklamo din yung ang layo ng trato eh. Sa akin ito lang ang layo ng trato. Ngayon may disagreements sa pink side, yellow side with the Marcoses, pero wala ka namang makikitang harassment na makikita sa yellow at pinks when they voice out against the Marcoses kumpara doon sa panahon ng mga Duterte. Malayo eh. So sa akin lang, do not sit at the sidelines, get involved, makialam, and
Yun. BBM. Mabigat yung laban, lalo BBM. na yung mga ano. BBM. Ronald, go na tayo. BBM. Oo. Ang ako lang naman, Big R, no? We have to be prepared to be surprised next week. Parang ayoko ng At, gano'n. Sir Ronald, alam at yung gusto mga ko yung kwan, may... May alam si Saint Ronald. at yung mga Kaya nga at nasa yung Paris mga eh. at yung mga dilaw naman at saka yung pink like Senator Risa, nasa forefront naman sila ng labanan eh. Katulad nila Paeng, no, nasa forefront. On different fronts hindi lamang sa usapin ng domestic politics, kundi pati sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin, marami mga lalo na ngayon, si Kong Percy ay congressman na. Ay, ayun, tingin ko, nasa frontline naman sila. Tapos yung mga iba na mga rogue elements, no? Yun ay under the radar, ay meron namang ginagawa. No? Yung mga rogue elements. Hindi ko alam kung sino yung mga yan eh. Yung mga rogue elements na yan, ng mga dilaw at saka pink. No? Kaya, kaya, kasama sila sa mga nangyayari. No? Hindi ko lang ma-specify kung saan sila kasama. No? Tapos, Itago natin sa yun. pangalan na, Sir Ronald. Itago natin sa pangalan na... Kaya, ayan. French mo na lang, i-French. Habang binabanatan nila Richard ang mga dilaw at saka pink, no? May mga ginagawa yan. May mga Millions ginagawa. and millions. Kaya baka mismo kay Lenny, masurpresa kayo next week. Ay, Alam mo, Sir Ronald, ayun, walang nako, nangyari. Yan Nag-unfriend na ang gusto kita. ko kay Saint Ronald. Ito pa. Meron pa ako isang Ako kasi, Mark Heraclitus ako eh. No? You cannot step on the same river twice. No? You cannot step on the same. Lagi maraming pagbabago, maraming changes. No? Meron pa ako Si isang Ronald dadagdag, Llamas. Richard. Si Ronald Llamas. Meron pa ako isang dadagdag na incentive for Pink. Kasi if you take Sara out of the equation now, 2028 will be a wide open race. Yun eh. Kasi if things go the way they are going now at walang nagbago at hindi nagtagumpay ang Marcos administration na we will leave, it will be tulpo Sara. Sara talaga. Yun na yun. Pero kung merong tumakbo Sara, na open third na yung fourth, field. Exactly. pag merong Kaya may tumakbo na interest talaga sila eh. May interest sila to make sure na wala ng Sara sa 2028 para may chance si Lenny or whoever or Risa. wide open yung race. Kung hindi, if Sara is not kung hindi magtagumpay yung mga Marcos sa ginagawa ngayon, it would be Rafi Sara at everyone yung tatakbo na pang third, pang apat, pang lima will only take votes from Rafi. Will only help Sara win the presidency. So yun ang additional kung gusto mo ng pampatamis ng pot, an additional incentive for Pinks na makialam. Yun eh. This is also about 2028 to make it a wide open race. So yun Tama yun, Mark. Tama yun, Mark. If the Duterte survive the midterm, they get momentum. Ibig sabihin, lahat binato mo na sa kanila, even the kitchen sink, and yet they survive. Iba yung kanilang magiging momentum, And the Marcoses will become quickly lame ducks. Buti nga lame duck lang lame kuting. Hey, millions and millions. Ito Mark, para ma-stress ka ng konti. Hindi ka naman sa Manila ngayon, no? Kamusta ang Manila? Ang dami mga conspiracy theories ngayon. Bati si Isko, inatak-atak na. Tapos yung isang vlogger na mukhang callboy, parang tinutulungan niya yung kabila. Tapos, sino to? I-message ko na. Parang magro-Ronald Llamas din ako. Si Sander Ford. Ano pangalan nung isa? Si SV, yan. Kamusta yung Kamusta yung race, bro? Kamusta yung race ni SV versus Isko versus mukhang mainit-init. Kasi si Isko daw, DDS daw, Mark, di ba? Sabi mo, Ronald. Parang akala DDS si Isko, di ba? Merong ganong lumalabas. Hindi, kasi kasi yung senatorial na mga lumalapit sa Manila, marami kasing humihingi ng Mark, bakit umiba yung angle mo? Bakit umiba yung angle mo? Ba't iniba mo? Hindi, mapunta ako dyan. I-explain ko nga kung bakit ganyang Kasi yung mga senatorial na nadadala sa Maynila na nakakasama ni Isko noong mga nakaraang araw, Chavit, Marcoleta, Aimee. So yun yung mga madalas sa Maynila. Pero naman kasi, sinasabi ko naman when you're mayor to everyone.
DDS, admin, Pink, lahat yan, syempre nasasakupan mo yan. Entertain mo naman. And syempre, pag mayor ka, gusto ko, kumaga addition eh. Syempre, lahat ng makukuha mo. Plus, siguro yung mga kalaban ng mga congressman na nasa kabilang side ay nandyan sa Quadcom. Congress ngayon, nakalaban ng Quadcom. Quadcom. Oo, tsaka sa good governance. Si Kong Joel, yan ang talagang ano eh, medyo mainit ngayon yung laban sa Manila eh. So kaya siguro nasasabihan ganun, plus si Mocha pa, isa sa konsehal doon sa Manila. So pero the other week naman kasama din ni Isko si BBM, may picture sila. So ano naman, pero syempre, you need to you need every advantage you can para to make sure yung panalo. The other day, nasa kami, Isla Puting Bato. May nasunugan 2,000 families, namigay si Isko 5,000 peso each. Doon sa per family. Laki din. So, mga 10 milyon din yata yung nilabas nung araw na yon. Tapos nandun din ako. In fairness, gusto ko lang din i-shout out si Congressman Ernix na idadagdag ko din is nasa Quadcom. Di ba? Na nasa District 1 ng Manila. O pinagsalita ako before doon sa mga doon sa kaya thank you Kong Ernix kasi natutuwa ako pag pag nagsalita akong konti. Hindi naman ako ng kampanya, lang ako syempre, show of support sa mga nasunugan, ganun. So, 'yun. So Isko bukod sa lamang na umano pa, full force pa at tuloy-tuloy pa. So, yun naman medyo pahihirapan talaga. Mahihirapan talaga makasingit yung yung makagain ng momentum yung ibang So, ibang but grupo. Mark, pag nagsalita ka sa RAM, kung makakahabol ka, no? Sa RAM, bukas. Kailan to ulit? Alam ko bukas eh. Alam ko bukas yan eh. Pero tignan mo yung other phone mo. Sige. Dahil Nalobat eh. nagte-text at saka tumatawag sila, hindi ka daw sumasagot. Kaya baka Sige. Nationwide organization yan. Tapos Oo. hindi naman ganun karami inimbita nila. No? Oo. Kaya Game ako doon. anti-corruption. Check ko ngayon. Anti-corruption ang kanilang main team. Oh. So, around your alley, no? Anti-corruption, no? Yun ang kanilang focus. Game ako doon Tech Ronald. Hindi, yun Tapos naman makakasama mo si Gringo. Kaibigan din si natin. King Lacson, no? Mas gwapo ka naman sa mga yon, no? ang gwapo nga si Mark eh. Ano meron? Ano mang mga May bigote na, ha? Para mas mukhang mukhang mature siguro. Mukhang mean, no? Mukhang mean. Hindi na kamukha ni X-Men. Hoy, speaking of tinanong ko si General Torres, sabi ko, ano po yung status ng manhunt? Sabi ko, tuloy pa rin yung fugitive ba yung status? Kasi sabi ko, itong tao to, nagla-live pa everyday, kasabay pa yung timing ko, nagawan pa ako ng audience. Tapos, ito pa naman. Masyado namang mali yung tanong mo. Si General, sabi niya, wait, clarify your question. Are you asking? No. I mean, that's what sabi mo, yun ba yung status? Tapos parang ang mga sagot ni Jenna, parang there's 7,000 islands in the Philippines, different ano universe ang sagot. Pero alam daw nila yun. Papunta na tayo sa exciting part daw. Pag ako nagsasalita ng X-Men, pinapatahimik mo ako. Pag si General Torre, tuloy-tuloy lang. Hindi ko nga siya pinapos kasi. Si General Torre. Ikaw naman, Richard. Ikaw naman, Richard. Nakakatakot tawayin si General eh. Kahit saan ka magtago, hukayin ka eh. Hindi ka makakapagtago doon. Mahirap magalit si General. So ikaw naman, Richard, gumagano siya sa akin. Basta General, hindi masirang career mo dahil sa ginagawa natin. Grabe yung online reception kay General. Easily 100,000-200,000 views every time nagpo-post ako. So akala ko nga hindi totoo, talaga legit yung mga nagko-comment Mataas pag si General Torre. Parang yung pangtapat sa Kibulo yung level of yung support sa it's very interesting. Ikaw, Mark, ano bang napansin mo? Talagang genuine, organic, no, yung kay General Torre, yung appeal niya? Oo, talagang nabilib talaga how he handled the whole Kibuloy situation. Talagang I think tama yung sinabi mo eh. Dapat mas ifronta siya ng Marcos administration. Kasi kailangan ng ganun eh. Sabi mo nga merong
perception na baka weak o baka mahina, kailangan mo kailangan mong iharap yung mga tao na Yun na na yung perceive as strong. 'Di ba? Na talagang huhukayin ka. Walang kahit nasaan ka huhukayin ka hanggang mahanap ka. Kasi tinanong ko siya, ano ba yung nangyari talaga doon sa Kongreso? Bakit ikaw pinadala? So explanation niya, marang nagkataon lang. Parang the right man at the wrong place and moment. But anyway, tapos sabi niya, yung mga staff daw ni Sarah, humingi na kung ano-ano daw mga test. Para hindi siya umalis siguro, ganun. Tapos may nagtanong dito sa live. Loko talaga mga tao. Sir, humingi din ba sila ng lie detector test? Kasi tinanong ko si ano ba talagang condition nila? Ano bang nangyari talaga? Tapos sabi niya, gusto mo ba talaga sagutin ko? Gumanon si General Torres. So, ikaw, Ronald, ano, um, nakita mo ba yung nangyari sa Nigeria? Yung meron silang parang confidential fund. Tapos, tinanong yung guy, tapos biglang hinimatay siya, yung parang nag-epileptic siya kunyari. Tapos, wala pang 2 seconds. Sumugod lahat ng lalaki sa kanya. Mina-mouth to mouth siya. Tapos, Hindi ko nakita yun. Padala mo nga yung link, no? tapos No? Padala ganun. mo nga yung link, no? Pero sobrang Well, nakakatawa. depende kasi kung sino magma-mouth to mouth sa akin, eh. Sir Ronald, ang hindi ko maintindihan, wala pang 3 seconds. Sumugod, nila siya, mouth to mouth siya. Hindi ba siya nagsisi? Nagsisi nga siya, siya kaagad, okay na siya. Tapos biglang may bulong sa kanya, uy, tatanungin ka ulit, tapos biglang hinimatay na naman siya. Wala talagang tataan. Diba? Hollywood, Nigerian Hollywood. Ibang klase. Oo, dahil tatlo sa staff ni Sarah ang na hospital sa Veterans Memorial, di ba? Sabi ko, is it the water? Is it the oxygen? Ano ba nangyari? Ikaw, Mark, ano bang kita mo? Bakit daming hinimatay sa OVP? Ano bang meron doon? Is it the water? Is it the air? Climate change? Taka ba siguro? Kasi merong nakabantay 24/7 eh. Kung ikaw ba naman di ba? May nakabantay sa'yo. Tinatanong ka na nga, tapos may nakabantay pa sa'yo. Sabi, hindi mo pwede sabi. Mahirap eh. May nakabantay Mark, talagang di mo ba parang naiipit ka nun eh. Mark, napanood mo si Vice President na nagrarant, na nagtetrete, nagmumura, tapos madilim yung likod? Hindi mo ba naalala yung Blair Witch Project? Hindi mo naalala yung Blair Witch? Parang Blair Witch eh. Yun. Akala mo Takot na takot ako doon. Bata ako nung lumabas yun eh. Akala ko Oy, totoo Blair talaga Witch. eh. Hindi mo naalala, Richard? Yung Then, Blair Witch? nakita ko siya, pero parang few years ago, ay, it's real. Takot na Tapos may takot ako lumalakad doon nung sa bata. likod. Akala ko totoo. Tapos biglang may lumalakad sa likod, di ba? Oo, natakot. So, sabi, yan, parang natuwa ako kasi parang nakakatakot. Ito, Sir Ronald, ito. In July. So you are not expected to be spending money. Ito, tinatanong na siya, Quadcom. From where are Ito you na. going to spend this money you said here on oath that you are preparing to pay students who are on scholarship? Ito na, hindi na siya okay. Wala na siya. Pero wait lang. Susunod na mga lalaki. Naku, gagayahin talaga rito yan. Ito yung version mo sa Nigeria. Tingnan mo. Kunyari, ito na. Susukurin na siya. Sahin na. Minekos-mekos na. Minasahin na. Imamouth to mouth na. Nilagay na yung deal. Lalabas. Gigising na yan. Wala pa. Padala mo sa akin. Gising na Padala mo sa akin, no? yan. Papadala ko sa OBP. Ha? Oh my God. Padala mo sa akin, papadala ko sa OBP. Hindi ko talagang napayak ako dun sa ang lalaki, minasahe pa siya sa likod. Sabi naman tong Sir Ronald, tawa sa'yo sa Quadcom yan. Ano baka Papadala ko kay Dan Fernandez.
At saka yung paboritong congressman ni Mark, si Congressman Atras Abante. Oo, si Abante, BBM, naging Oo. ito na rin. Mouth to mouth ka agad nung tatlong lalaki. Minasage ba siya sa likod? Tapos magising niya, ginanon pa niya. Lumayo kayo sa akin. Ikaw, Mark, ano ba sa tingin mo yung sinasabi ni Ronald na may surprise next week? Nagulat din ako eh. Ngayon ko lang na ano eh. Habang marites yan sa Quadcom, di ba dumating ka sa Quadcom, kamusta yung Quadcom? Okay naman. Si Trillanes nag-present, dilatag niya yung buong what he calls Duterte Drug Syndicate. Lahat ng mga ano nila, sila Michael Yang, sila Charlie, ano pa rin na Charlie? Charlie Lim, yung si Alan Lim, Charlie Tan, lahat nung nilatag niya isa-isa eh. Ang ganda nung pagkaano niya, ang ganda naman nung pagkalatag niya. And it shows talaga kung ano. Alam mo nung pinapanood ko yung ano, yung ano ni Trillanes, yung pinapresent niya yung buong sistema, yung buong galaw. Nabibilib ako kay Digong eh. Kasi kung nagawa mo lahat 'yan, na ano mo yung ganyang kalaking ano, tapos naloko mo yung tao na anti drugs kayo yung pala may ganyan kang network ng ano. Ang galing eh. Ang galing, parang yun yung ano sa akin na ibang klase para maano niya yon. Tapos pag pinapakita yung mga evidence kung paano pinoprotektahan ni Duterte si Michael Yang, tapos kasi ang dami mga ano eh, mga old clips eh. On record naman lahat eh. Kung paano niya pinoprotekta. Tapos the story all adds up. Pinapanood mo ba yung Nigeria? My second Yun. part, bigla sabi niya, binilong sa kanya, uy, wag kang okay, matay na naman siya ulit. Sorry, Mark, ha? Kasi yung Talagang sobrang hindi may pagpag ni Richard yung yung Nigerian incident. Talagang baka napapanaginipan pa niya yan eh. scandal, Nigerian scandal. Okay, tama na yan. Matulog na tayo. Dami na nag-react. Naka-drugs daw ba kayo? Bakit ang ano nyo, energetic nyo? Sumasabay lang kami kay Sir Ronald. Nabuhay ako sa sinabi niya, may good surprise daw next week. Oh, nako. Ikaw. Sir, Tapos yung Lenny, narinig ko yung Lenny. Nigeria. Kaya yung Lenny Mga surprise. pangalan. Surprise kaya na Lenny next. Ano, Mark? Meron kayang surprise na Oo nga. something about Lenny next week. Yun nga eh. Alam mo, baka mangyari dun sa September ano namin is just next week. Pero Ito tanong ko Richard eh. Kasi mukhang si Saint Ronald may alam eh. May alam na hindi natin alam eh. Pero ikaw, kung tatanungin kita, who will file? Sino magpa-file, tingin mo? Ha? Makabayan. Makabayan. Kasi yun ang nababasa Kasi ko. yun, kung na yun. Casino. Okay, predictable na yun eh. Predictable eh. Predictable eh. Yun na nga eh. Richard. Predictable na yun eh. Mga kanya professional filer. Sino yung hindi predictable? Yun ang tanong mo kay Richard, no? Ayun. Sino ba hindi predictable? O sino yun yung ano eh, yun yung kumbaga kung sa ads, yun yung medyo malaki yung ano eh, yun yung kumbaga medyo obvious na possible eh. Pero sino yung mga ibang posible ba? Mark, don't do to me what I do to Ronald. Which is to say things I don't wanna say. Inimbita mo na si Ronald kasi ayaw mo sabihin. Tapos pati si Ronald nag-say niya, wait lang. Bakit mo ako inimbita? Gusto mo lang sabihin ko yung so Mark, don't do to me what you don't want me to do to Ronald. Ganun lang. Yan ang rule ng RO. Yan, don't do to me. Kasi parang masyadong obvious na kung si Trillanes na naman. Di ba? Ang dami ng final ng mga kaso nga nitong huling kaya Duterte. Siya na nga gumagawa lahat. Pati ba naman niya? Siya pa rin. Sir Ronald, may clue. May letter L. So, ano bang clue? Ano bang clue? Mark, tanong natin. Alam mo, meron kaming vow of secrecy sa confessional eh. Dito sa Vatican. No? Hindi kami pwedeng magsalita. Binigyan na nga tayo ng clue mga lumalabas sa confessional. Oo eh. No? Ayan, oo. Ang problema kasi dyan kay Richard, agnostic eh. No? Hindi yan naniniwala sa confessional. Hindi yan naniniwala sa
forgiveness of sins, Oo. no? Hindi siya naniniwala sa indulgences. Grabe. Baka, No? baka Alam mo nga ba ano bakit eh. yung indulgences? Mga Pwede yung- mong bilhin yung mga kasalanan mo, no? During the Middle Oh, Ages, no? Kaya tama, ako makinig ka kay malinis. Saint Ronald. Oo. Baka nga maraming problema, baka nga magkakaproblema na si Saint Ronald dun sa binitawan niya eh. Gusto mo pang itodo pa, di ba? Oo nga. Oh, ito Oo. tama na yung ano, binigyan tayo ng patikim na ganun. Liamas. Ronald, Madam Auring Liamas. Tignan natin. Okay? Uy, Tignan natin. kung na ako, Richard, malapit na ako ma-beatified. No? Ayun. Saint Ang Ronald problema, na nga. Walang ma-exit problema, Europe wala eh. naman nabibeatify na saint na buhay. So I have to die first, no? Doon na lang sa kabilang channel mo sabihin yan, Sir Ronald. Di namin kami ni Mark ay we are are good people, great people. Thank you very much. Ronald, ang dami mo ng nickname. Hindi ko na maalala. Ronald, the Madam Auring Liamas. Thank you so much. Yes, yeah. Merci beaucoup. And of Merci beaucoup. Merci beaucoup. very good No? friend, Mark BBM Gamboa. Nadura. Baka makakasuhan na ng bagansya si Mark dyan, no? Tagal na nakatigil sa Dadaan kotse. pa ako ng ano eh. Anong Subscribe. Mababagansya na yan, eh, no? No? Parang baka pagbintangan siya na pusher. Nagbebenta na siya bu. At sisitahin na ako ng guard dito eh. Sarili Oo. sabi niya, hallucinate na. Oh. Sige, Sir Ronald. Oh, yun. Padala ko yung Nigeria. Yan. Padala mo yung pangalan. Padala ko yung Nigeria. Eh, Ganun tayo deal. Pag send ko ng Nigeria, isend mo na sa mouth to ang problema to sa Nigeria, baka yung nagma-mouth to mouth pa sa kanya ay bad breath. baka may makakancel. Sir Ronald, thank you so much for your Okay. template sharing. And Mark, I hope hindi ka ma-vagrant si charge. Yung Kasi, nga, yung mo nakikita yung halo ko. Ayun, may halo. Oh. Sir Ronald. Oh, Sir ayun, Ronald. may halo. May halo. Oh. Sir Ronald, have a lovely day. Lovely day. Enjoy. Wonderful. The best city. Gamboa. Thank you very much. Have a great day. Talk to you